Pang-8 Kabanata. It's been 2 years since then and now, I wanted to kill my own self for being jerk and helpless husband. I know my mistakes and Blair, or should I called Samantha, told me everything. Flashback, telling the truth. After Catherine run while crying, I want to hit and punch myself, because I know I hurt her a lot, but the pain she enduring right now is not enough. How dare she is to run with his man, and later on she begging and crying to hear her out. I'm mad and I wanted to slap her, and push her out from my house. No, our house to be exact. I hold the annulment paper and see her signature. I finally free, I whisper into myself. But there is something missing pieces. And I know, it's her. But, shucks, even she hurt me and run with his man. I admit or not, I still love her. But this love is not enough to make her stay. Honey, you're now finally free. Blair said while smiling widely. I know she's the main reason why I discovered the secret of Catherine, but still I don't want to marry her. Go out, I said and stare her deadly, but she remained her smile, and wave her hands before leaving. After that, all the things around me turned to useless, cause I grab them and throw with my full strength. I shout loud and cry loudly. I know, I did my biggest mistake of my life. But now, it's all useless because the woman I've been dreaming for, is now totally and finally give up me. I'm mess. I rip the envelope with the annulment papers, in many times until I can't read, and recognize any words of it. I'm mad. I'm useless. I'm helpless. I'm worthless. I'm a jerk. I'm bastard. I lost her. I lost my love. I lost my everything. I lost my life. I lost my most valuable and worthy treasure. I lost the woman I dreamed for. Nagising ako kinaumagahan ng may masakit sa ulo, at ramdam ko rin ang pagod at hapdi sa mga mata ko. Masakit rin ang mga kamay ko at dumudugo ang mga sugat, ngunit hindi ko ito inalinlangan. Bumangon ako sa pagkakahiga sa carpet at pumunta sa kusina, kumuha ako ng alak at uminom kahit wala pa akong kain. Wala na akong gana pang kumain, dahil hindi ko masaklam yung sarili kong kumakain, habang ang babaeng mahal ko ay malayo sa akin. Sino ba ang dapat masisi, di ba hindi ba't ako rin, dahil hindi ko siya pinakinggan, at ni hindi ko kinapitan ang pagmamahal ko sa kanya. Oh God, what are you doing to yourself, Matthew? Look at you, you look mess. Biglang may tumili at sumikop sa mukha ko, at nang makita kong si Blair ay agad ko itong itinulak at sinampal ng malakas. Tumabingi ang mukha nito at nangilid na rin ang mga luha. Look, Matthew, I just... Before she could speak more, I slapped her again. Because of you I lost her. I shout to her face and push her hard, to the point na napaupo na ito. Umimiyak na siya at pilit na tumatayo ngunit di niya kaya. Dinuro-duro ko siya at sasampalin sana sa pangatlong pagkakataon, ngunit tumilapon ako dahil sa lakas ng suntok ng kung sino. How dare you to hurt my sister? Kyle said again at pinagsusuntok ako. Sister, shucks. Wag nilang sabihin at planado ang lahat, at na-set up kami ni Catherine, what the heck? Hindi niya kasalanan, kasalanan mo ang lahat ng ito, lalong-lalo na ang mamamatay tao mong ina. This time, I punched him harder. Anong karapatan niyang pagbintangan ang ina ko? Mamamatay tao ang ina mo, Kyle whisper again and smirk at me. Ulitin mo nga sinabi mo. I shout at tinambangan na naman siyang susuntukan, pero di natuloy nang marinig ko ang sinabi ni Blair. Wag mong saktan ang kuya ko. Ikaw ang may kasalanan nito, at sana hanggang ngayon nandito pa rin ang ate Catherine ko, at kasama namin. Nang dahil sa'yo pinili niyang umalis at iwan kami ulit. Alam mo bang ang ina mo ang dahilan, kung bakit nalayo si ate Catherine sa totoo niyang pamilya? Dahil sa nanay mo namatay ang totoong ina ni ate Catherine at dahil rin sa'yo, nasasaktan ngayon ang ate ko. Tumigil ang pagpitik ng puso ko nang marinig at maintindihan ko ang lahat ng sinabi ni Blair, pinatay ni Mommy ang mommy ni Catherine. Siya ang dahilan kung bakit nalayo si Catherine sa totoo niyang pamilya. At ako ang dahilan kung bakit nasasaktan ang taong mahal ko.
At ako rin ang dahilan kung bakit umalis ang taong mahal ko. What are you talking about, Blair? Bawiin mo lahat ng sinabi mo. I shouted anger and stared her deadly, pero hindi ito huminto. Plano lahat ito ni Dad, ang daddy namin ni na Kuya Kyle at Ate Catherine. Ginawa ni Dad ang lahat para maghiwalay kayo ni Ate Catherine, dahil alam niyang sakit lang ang dulot mo sa ate namin. Pero alam mo kung anong sinabi at ginawa ni Ate Catherine. Tumigil ito sa pagsasalita at lumapit sa akin, at sinampal ako ng malakas, mas malakas sa mga sampal ko sa kanya. Sabi niya, oo galit daw siya pero hindi sa'yo, kundi sa ina mong mamamatay tao. Sabi niya, ikaw daw ang umilo sa buhay niya, at ikaw daw ang nagparamdam sa kanya, kung paano magmahal at mahalin. Pero dahil sa kawalang tiwala mo sa kanya, umalis na siya at hindi na babalik pa, hindi na babalik sa buhay mo. Dahil sa kanyang mga sinabi, kusa na lang ng atong ang mga paa ko, at napaluhod. Pamatak ulit ang mga luha kung kanina pa gustong kumawala. Tumakbo lahat sa isipan ko ang mga maling nagawa ko, hanggang humapdi ang sulok ng mga mata ko, tanda ng mas maraming luhang umaagos pababa. Tumayo ako at sinuntok ang pader malapit sa akin, at kahit kitang-kita ko ang pagtalsik ng mga dugo, mula sa sugat ng kamay ko ay hindi ako tumigil. Frustration at galit ang nararamdaman ko mismo sa sarili ko. Hindi ako tumigil hanggang sa may humila ulit sa akin, at puwersa ang ipinaupo ako sa lapag. Walang silbi ang pananakit mo sa sarili, dahil si Catherine ay wala na sa bansang ito. Kyle said and punched me one more time. Mura ko nang sinampal rin ako ni Blair, ramdam ko ang init sa buong mukha ko, tanda ng pamamanhid dahil sa sakit at hapdi na nito. And for that, sa pagkawalang tiwala sa ate ko. Mas pinili mong maniwala kesa sa taong mahal mo. Blair, slap me with reality. Yes, it's all my dumb fault. Kung sana sa kanya ako nagtiwala, sana ngayon kasama ko pa ang taong mahal ko. Nasaan siya ngayon? Nagtinginan ang dalawa at sabay na tumango. Alam man namin pero di namin sasabihin, malumong umisi si Kyle at tinitigan ako. What the heck both of you? I shouted again. Oh man, hate yourself bastard. Anyway here the letter comes from my sister. He smiled widely pero ngiting nangaasar, bago inabot sa akin ang isang malinis na papel, bago sila lumisan sa harapan ko. Agad kong binuklat ang papel at binasa ang nakalahad dito. Dear Matthew, I know, bago mo pa ito matanggap at mabasa, malayo na ako sa'yo. Matthew, alam mong minahal kita ng totoo, at kahit noong mas pinaniwalaan mo si Blair, nagmakaawa pa rin akong pakinggan mo ako, gaya ng ginawa ko sa'yo, noong nagmakaawa ka rin, na pakinggan kita. Matthew, my dad planted all, your mom and my mom are best friends, but one day my dad courted my mom, at ikinagalit ng mommy mo yon, dahil ang mommy mo pala, ay may gusto siya kay dad. Your mom is against my parents' love story, until one day, my mom is pregnant with me and she decided to go in the office of my father. After few minutes, my mom crushed a huge tree, and from that day on, my mom died after she gave birth me, and your mom again, she get me and put me in orphanage. I'm mad to your mom, but not you, not until you more believe Blair, more than me, and I hate you for that Matthew. I left the country and from this day onwards, you lost me. I love you Matthew with all my heart, but your love is not truth as mine. Now whole as mine. I hope you will be happy and please don't chase me anymore, after you know the truth cause I don't care for your explanation anymore, like you did to me. For the last time, I love you Matthew but you break my heart. Goodbye my Matthew and only mine, love. Catherine, hate you Matthew for being selfish. No you're wrong my cherry, and I'm sorry but I can't give your favor. I will chase you no matter what, but this time, I'm not chasing you. Sophie Catherine Garcia. I am hunting you. Catherine's POV. Nakatulala ako habang pinagmamasdan ko ang mga anak ko, kasama si Clara habang naglalaro sa garden. They are having fun, and Clara also know, na uuwi na kami this coming weeks. I'm happy at the same time, I'm nervous. Ayokong dumating ang araw, na pati mga anak ko,
Maapektuhan sa sitwasyon namin ng ama nila, oo nga't matagal na iyon pero yung sakit nandoon parent. Mahirap magpatawad lalo na kung ang taong inaakala mong iintindi, at nakikinig sa paliwanag mo ay di niya nagawa. My babies. Tawag ko sa mga anak ko, I need to talk them. Hindi pwedeng magdesisyon ako nang hindi nila alam. Yes mommy, sabay na sabi, nila at tumakbo papalapit sa akin. Be careful, baka madapa kayo. Muntik na kasing matapilok si Zia, baka mapano pa siya. Napaka-hyper naman nila ngayon, kaya napangiti na lang ako sa kabila ng kaba ko kanina. Hinihingal silang tumayo sa harapan ko, at humulik sa magkabila kong pisngi. Wow, what is it mommy? Zia asked. Kuya Ryle and baby bunso Zia, in few weeks we're going back to Philippines. I smile and observe their reaction. Si Zia ngumiti ng napakatamis-tamis, at tumili ito ng malakas. Yiyoy, I'm excited to say grandpa. She shout while matching talon pa. Ibinaling ko ang tingin ko kay Ryle, nakita ko rin ang excitement nito sa mga mata, but after few seconds may bumalatay na galit sa mata nito. Kuya Ryle, what's wrong? Nothing mommy, he said and smiled little. Babies, grandpa wants to see you both, and have a bond with him. And also with your Tito Kyle and Tita Sam, actually with your cousin also, Mitch. Ngumiti ulit ng malapad si Zia, alam niya kasing makakalaro niya si Mitch. Mitch is only 1 year old and she's the daughter of Samantha and Michael, Samantha's husband. Babies, we're staying there for good and for your grandpa's sake. Do you agree with it? Yes. Zia shout loud and hug me. How sweet my baby queen. Ryle. Tumahimik kasi ito at nakatitig lang sa akin, just promise me one thing mom. Ano yun Kuya Ryle? Don't cry because of him anymore. After he said those words, umakyat na ito sa taas. I don't know kung sino, wait may alam ba siya? Clara, mabilis na lumapit si Clara sa akin, at hinawakan ang kamay ko. Ate, sorry, bamantong hininga na lang ako, sabi ko na nga ba sinabi ni Clara. Heyay nako. Baby Zia, sundan mo si kuya sa taas. Tumanggaw naman ito at pumunta na sa kuya niya. Ano pang sinabi mo kay Ryle? Ate, ganito kasi yon. Sabi niya this past few days, gabi-gabi ka raw niyang nakikitang umiiyak, kaya nagtanong siya sa akin. Nakayuko si Clara ngunit hindi niya sinagot ang tanong ko. Clara, hindi mo sinagot ang tanong ko. Alam ni Clara na kapag nagtaas na ako ng boses, seryoso na ako at gusto ko yung sagot. Ate sinabi ko lang na si Sir Matthew ang iniiyakan mo, pero wag kang mag-alala ate. Hindi ko naman siya siniraan, at hindi ko rin sinabi ang pangalan niya. Ako mismo ang napayuko at may badyang mga luha ang lalabas. Ate. She hugged me tight, at haplas ng masuyo, Clara hindi pa ako handa. Umiiyak kong sabi, ate wag kang mag-alala, kasama mo ako, kami lalo na ang kambal. Ayaw kanilang nasasaktan, kaya kung saktan kanya ulit pati kambal magiging kalaban niya na. Hindi. Ayaw kung pati kambal madamay dito. Hindi pwede Clara, anak niya peren ang kambal, at ayaw kung sila ang maglalaban ng dahil sa akin. Ayaw kung magalit sila sa sarili nilang ama. Clara, naiintindihan ko ate. Tama na wag ka na umiyak ate. Dahil pati ako nasasaktan para sa'yo, hinigpitan ko ang yakap ko kay Clara, at ngumiti pagkatapos. Sa mga panahong nagdaan na pilit akong hinahabol ng nakaraan. Siya ang saksi at naging takbuhan ko rin. Sige na Clara, tignan mo ang kambal kung ano na ginagawa nila. At magluluto lang ako saglit. Ngumiti si Clara at bumitaw na sa yakap, sige ate. Umakyat ito at pumanhik sa kwarto ng mga bata, at magluluto lang ako saglit. Sige ate, umakyat ito at pumanhik sa kwarto ng mga bata. Inilibot ko ang tingin, mamimiss ko ang tahanang ito. Ang bahay na ito ang saksi sa lahat ng hirap, lungkot at sakit. Bago pa muling maglakbay ang isip ko at pupunta na sana ako ng kusina para magluto. Catherine's POV. 2 weeks more before we can arrive to Manila. Until now kasi di pa maayos mga papeles namin, especially sa kambal. At first, I know naman na mahihirapan ako talaga, lalo na't mga bata pa sila but nagpatulong na rin ako kay dad, and he said, gagawa daw siya ng paraan, asa para daw makauwi na kami.
Dad really loved to see my kids. Habang kasi lumalaki na ang mga ito, mas nagiging matured na sila, lalo na si Ryle. He knows already kung ano ang nangyayari sa paligid niya, which is yon ang kinakritikot ko, dahil gusto kong mag-enjoy muna sila sa pagkabata nila. Mommy, sigaw ni Zia kaya agad akong pumunta sa sala. Yes baby, mommy is coming na. Mommy, someone wants to talk you. Malamig na bungad sa akin ni Ryle, bago pa man ako makapunta sa sala. Sino daw baby? Look for yourself mom. He said before siya na unang pumunta sa sala, kaya sumunod na rin ako. Tinig ng taong nakapanakit sa akin, at hanggang ngayon sakit pa rin ang dala nito. I stare at him coldly. Babies, go up to your room, and ask your tita Ninang Clara to assist you for your bath. But Mom, Ryle said, but I restrained him quickly. Go Kuya Ryle, assist your baby sister also. Baby Zia. Yes mommy. Go upstairs with Kuya Ryle. Okay po, let's go kaya. Sabi ni Zia bago dali-daling hinayla ang kuya niya, at itinakbo ito kaya walang nagawa ang kuya niya, kundi ang sumabay at umakyat na rin. Ibinaling ko ang tingin kay Matthew. Yes, Matthew is here in front of me. At hanggang ngayon ay titig na titig sa kambal, nakapapasok pa lang sa kwarto nila. Base sa mukha niya, nananabik ito sa mga bata. Pero mas umaapaw ang lungkot at sakit dito. What do you need? I coldly asked him. Catherine, we need tata. Stop right there Matthew, we don't need ta at wala tayong pag-uusapan. Catherine, please hear me out. Nagmakaawa ito at namumula na rin ang mga mata, paluhan na rin ako ngunit. Pinipigilan ko. Bakit Matthew? Noong panahong hinihingi ko ba na pakinggan mo ako, ibinigay mo ba? Mapait kong saad at tuluyan nang dumagsa ang mga luha ko. Hindi ito umimik at nakatingin lang ito sa akin. Noong panahong lumuhad ba ako sa harap mo at umiiyak, nagmamakaawang pakinggan mo naman ang side ko, ibinigay mo ba Matthew? Sabihin mo, ibinigay mo ba sa akin, ang pagkakataong sabihin ko rin, ang alam ko at paliwanag ko. Di ba hindi? Kaya anong karapatan mong hilingin sa akin, ang bagay na hindi mo ibinigay sa akin noon Matthew? Kumagulgol na ako sa kanyang harapan, habang nakatakip ang mga palad sa aking mukha, at pilit na pinupanasan ang aking mga luha. Catherine, patid kong nararamdaman niya ang sakit, sa bawat salitang binitawan ko sa kanya. Please, he said na siyang nagbigay sa akin ng panibagong sakit. Wala kang karapatang magsalita ng please, dahil bakit noong ako ang humingi sa'yo, di mo ako pinagbigyan. Nag-aalab ang sakit at galit sa dibdib ko, napigilan ko mang hindi niya makita sa mga mata ko, ay batid ko napaka-transparent ito. Lumabas ka na ng pamamahay ko. No, mag-usap tayo. Sigaw rin ito na alam kong ikinagulat rin niya. You're shouting inside of my house. Get lost Matthew. I stare him like nandidiri at tinuro ang pinton. Ngumiti ito na parang baliw at tumitig sa akin. Remember you're mine. Ngumisi-ngisi niyang sabi at hinawakan ang kamay ko, hahaha. Mapakla akong tumawa. Aren't you daydreaming? I asked with a cold tone. You lost me 2 years ago, remember that day? Tinitigan ko siya. From the day you chose Blair, over than me, you already known, that you lost me. Matapang ko siyang tinitigan, at kitang-kita sa mata niya, ang gulat at pagsisi. The hate pagsisi. Are he kidding me? What a good pretender. Ano naalala mo na? Now let go my hand. Kinabig ko ang kamay ko kaya nabitawan niya ako, at humakbang patalikod ngunit bago yun. But we have 8 children. And we can fix this. Please, nagtugma ang kilay ko, at tinignan ko siya ng masama. We don't have 8 children nor I don't have a son from you. So get off your hand from me. I shout near his face at dinuro ko siya. Anong karapatan niyang angkinan ang mga anak ko? Catherine, they are mine, my flesh and blood. Sana wag mo namang ipagkait iyon. Anak ko sila, anak mo. Wala Matthew, wala kang anak sa akin. Dahil sa araw na tinaboy mo ako, tinaboy mo na rin sila. Pero hindi ko alam, na kayo ko nitong saad. Hindi mo alam dahil hindi mo ako pinakinggan. Galit muli ang bumakat sa tinig ko, at masama ko siyang tinignan. Ngayon Matthew, umalis ka sa harapan ko at pamamahay ko. Stop, get out of my sight and live.
Tinitigan niya ako at tumingin sa akin ng nagmamakaawa. May share, don't call me that call sign. Catherine, please. No, get out. I stared him deadly before he decided to leave, but before he could leave, he said something that I will hate the most at siyang kinakakaba ko ng husto. Remember, Catherine, all I want, I can get even my children. I will get them, kung hindi kita makukuha sa usapan, pues sa santong paspasan. He said before he left. Napaupo ako ng tuluyan dahil sa kanyang sinabi, at mas bumuhos ang mga luha ko. Mommy, sabay na sigaw ng mga anak ko, at dali-daling yinakap ako. Umiiyak rin sila lalo ni si Zia pero si Ryle, kitang-kita sa mga mata nito ang galit. Nakita ko ring sumisinghot si Clara habang papalapit ito sa amin, at yamakap rin sa akin. Tahan na ate, pilit nang umiti si Clara, kahit bakas dito ang pagkalungkot niya. Mom, stop crying na po. I hate that guy, he hurt you and caused you to cry. I hate him. My baby, Zia said at dumaan rin ang galit sa mata nito, at nang tumingin sa akin ay awa ulit at sakit ang nakita sa mata niya. No baby, don't do that. Don't hate your own father. Hindi ko na napigilan ang pagsabi ko ng totoo, alam nila kung sino ang ama nila, dahil noon pa man ipinapakita ko na ang larawan ni Matthew sa kanila. But mom, he hurt you. Is that not enough to hate him too? Sigaw ni Ryle at galit itong tumingin sa kawalan. Anak, your father is still your father, kahit gaano kasakit ang ginagawa nito sa akin. Huwag kayong magalit sa kanya, dahil mahal niya kayo. At ama niyo parent siya, my babies. Ngumiti ako sa kanila at hin-A+ ang pisngi nila pareho, kaya wala silang nagawa kundi ang ngumiti rin, at niyakap pa ako ng husto. Hinding-hindi ko hahayaang makuha niya kayo mga babies ko, kayo ang naging buhay at mundo ko. Lalaban si mommy para sa inyo, bulong ko at binuhat sila pareho at inakyat sa kwarto nila. Matthew, remember this also. No matter what happen, I will fight for my children, at hindi kita hahayaang kunin mo sila sakin, nang ganon-ganon na lang. Hin-A+ ko ang kanilang mukhang payapang natutulog, pagkatapos ng mahabang iyakan kanina ay nakatulog sila. Humiga rin ako sa tabi nila at nakatulog habang yakap-yakap ko sila.